0, 1, 2, 3. Let's get started. 5, 4, 3, 2, 1. Good afternoon guys, this is Dancing Tao Mama. Ngayon, nandito ako ngayon sa Mayway Restaurant. I-meet ko ang aking sister. Hindi ko siya talagang blood sister, pero nagiging sister ko siya kasi ang turing ko sa kanya ay sister. So surprise ko sa inyo, siya na ang magdi-discuss sa inyo guys kung sino siya. Ito ay si Pinky, ang maganda kong Pinky na sister sa Australia. Tingnan niyo. Ayan. Hi! Thank you, sister, sa pag-invite mo sa akin dito. Real talk. Laptop sa ngayon, sis. Explain mo sa kanya bakit tayo nagiging sister. Okay. Posible pala talaga na pwede rin mangyari na maging magkaibigan, maging mag-close, yung dating, ano bang tawag doon, yung dating ex-pamangkin ba yun na naging asawa ng kapamilya mo? Na Ano mo ay fiancé mo ay ex ng ating pamangkin. oo, yun, na masakit balikan, pero kailangan natin balikan dahil may learning, may aral dito, di ba? Na hindi porket kamag-anak mo, kadugo mo, kakampihan mo. Tama ba? Thank you. Dahil ngayon lang for the very first time, malalaman natin ang tunay na pag-uugali nito. Sa bagay, hindi ko naman siya talaga matagal na kaibigan, pero napatunayan ko na isa siya sa may mabuting loob. Salamat. Mapagbigay. Katulad niya yun, nilibre niya ako. Magkano lang naman yun, sis? Hindi, paano nga ba nagsimula na magkakilala kayo nung aking partner ngayon? Kasi sis, nandito yung pamangkin ko. Bata pa siya, hinahanapan namin ng yung hinahanapan namin ng mapapanasawa. Oo. Which is lahat naman ganyan, di ba? Yes. Oo. So ngayon, yung katrabaho ko sa mother hospital, sabi, ilagay ko daw sa dating site. Sa online dating site. Yeah. Kasi yan naman talaga ang ano. I forgot di ba? anong pangalan nun. So, Oo. doon niya nakilala si Michael. And to make our story short, nagkaibigan naman sila, pinakilala mo, di ba? Ito lie. Nakilala ko si Michael sa dating site para sa aking pamangkin. Through through dating site na mga Yeah. Minute namin si Michael sa katrabaho ko. Okay. Sa restaurant ko. Oo. Tapos pinakita ko sa kanya yung picture niya. Oo. At-try. Oo, the time. Talagang Oo. type na ni Michael. Oo, syempre Asian, di ba? Karamihan naman ng mga of course, oo. So, yun na nga, naging magkarelasyon sila. At dahil, yung pamangkin mo yan, malaki ang itulong mo sa kanila, di ba? Yeah. Nung namatay ang father nila, ikaw na ang sa kanila talaga. Parang naging second mother ka. Ako Diba? ang Oo. tana, ako ang tatay, ako ang nanay. Oo. Malilit ko yan sila. Dusi yan sila. Oo. Lagi inibig yung lahat. Kasi yung isang kapatid nila na doon sa kapatid ko. So, balik, unsip sila na pinaalagaan
let's make this clear na kaya mo siya pinakilala. Of course, para magkaroon sila ng magandang buhay, di ba? Pero in return, kailangan naman na suklian nila ng pagmamahal, yung affirm na papakilala mo, di ba? Yeah. Or oo. Dahil importante yun eh. Kasi hindi mo gagamitin. Yes. Kung ayaw mo, huwag na lang, di ba? Oo. So yun nga nangyari, nagkakilalanan sila and So, nagkakilala na sila, nakakilala. Sa telephone lang to ha. okay. Sa telephone. The next day, binigyan niya ng pera yung pamangkin ko. So, sabi ko, ang bait-bait ng tao ito. Oo. Tapos, pinapunta ko dito yung pamangkin ko ulit. Oo. Tapos, nagkakilala na sila. The next na pumunta yung pamangkin ko dito, si Michael na. Ang gumastos. Oh, siya na, oo. Which is normal, Yeah. di ba? Dahil ano naman yun eh. Oo. Pero, ang nangyari, siniraan kami ng lalaki. Oh my God. Oo. So, nandun na siya kay Michael. Oo. Nandun na siya sa tulong na kay Michael. Oo. Iiyak-iyak siya kasi ginawa nito, ganito. Siyempre, tiyahin ako. Of course, oo. So, kukunin ko, kinuha ko. Oo, syempre, oo. Kakampihan mo siya dahil na mas kilala mo siya kesa kay Michael, Yeah. di ba? Oo. So, yun, ang nangyari yung batang yun. Eh di, puro pala kasi sinungalingan. Pero hindi ko alam na sinungalingan. Nasa work ako, sis, nasa work ako. Iniwan na sa bahay siya. Pagdating ko sa bahay, wala na siya. Sinunod pa niya yung beans. Oh my God. Nagluluto siya, tapos nagluluto siya sis. Tapos, mainit. Akala niya nasa probinsya pa rin. Ang mainit na, Oh my gosh. nilagyan niya sa beans dito. Eh di sunog. Sunog, di ba? Tapos Marami wala pa na siya. siya. Oh my gosh. Tapos, nagpakasal pa sila, ha? Ayun. Dahil bumalik siya sa lalaki, sa fiancé niya. Umuwi na siya doon. Umuwi siya sa Pilipinas. Oo. Galit sa ang lalaki sa akin dahil sinisiraan ako. Oh, syempre, oo. Umuwi ng Pilipinas yung lalaki, doon sila nagpakasal. Doon na nag-umpisa ang ng lalaki. Kawawa. Oh my God. Doon na niya pinitirahan kasi hawak na niya sa buo. Yan ang mahirap talaga na yan ang nakakaano sa sama sa ating mga Pilipino na yung bang reputasyon, parang nilalahat nila na ang mga Pilipina manggagamit. Pero hindi po totoo yun. Di ba? Nasa tao na yun eh, na gamitin mo. At napag-alaman ko sa'yo, mas sakit pa pala ang ginawa niya. Hindi lang pag-cheat. May nangyari pa. Oh my gosh. May nangyayari pa. Pero hindi alam na yung lalaki. Kasi ang lalaki, kahit anong sabi ko, hindi maniniwala. Siyempre, in Kasi love. bulag sa pag-ibig. Oo, siyempre. Pag mahal mo isang tao, wala kang Sinisiraan pa niya yung nanay niya. Dinala pa yun doon sa Kearns. Yung babae niya, dinala pa yun sa Kearns ng fiancé mo. Dinala sa Kearns. Ano? Ano yun? Sa sister Elisa tayo. Ah, okay. Oo. Doon sa kapatid niya. Oo, pinakilala sa mga, sa, ano niya, sa parents niya. Tsaka, oo. Pero, yung pala sa kanya, nasa sa Pilipinas siya, ang mga kausap niya, ang mga lalaki sa Pilipinas. Paano mo magagawa yun sa isang taong minahal ka at binuhos lahat? Tapos ganun pa ang susukli mo, di ba? Kasi, wala siyang pagmamahal. Wala, ginamit lang yun. Magagamit lang ang nangyari dyan. Walang pagmamahal. Pero nagpapasalamat ako na umano yung
swerte mo na tauhan. Tadhana na rin ang gumawa ng paraan. At nakilala ka niya, maganda, lahat, mabait, maganda yung trabaho. Maganda na. Ano matanda? Mas maganda pa si tingnan sa'yo. Tayo mga magaganda, ha? Oy, thank you so much sa pag-invite mo sa akin dito sa vlog. At yun nga, na magandang ano natin sa mga nanonood, sa mga viewers, na hindi porket na mag-anak mo, kadugo mo, kakampihan mo, di ba? Lalo na kung ganitong pangyayari, yung panloloko, di ba? Kasi bakit mo kakampihan ang isang tao, kahit ka mag-anak ng sis, kung nanloloko? Oo. Parang totoo yan. tinutunurit mo na rin na okay lang manloloko. Oo. Kasi kung ito, kakampihan mo yun ng loloko, tapos sasabihin mo, sige, tatalo kita, ganito, pagtatapan mo, ibig sabihin, ikaw din manloloko. Tama, correct. Oo. Masakit kaya pag niloloko ka. Ay, masakit talaga yun, di ba? Lalo na kung talagang ibinuhos mo dun sa taong yun, ang pagmamahal mo. Pagmamahal. At saka, Hindi lang pagmamahal, sis. yung time mo, financially time, financing, emotionally, oo, lahat nandun na. I-expect mo na ikaw magkakamili ka, gano'n, ito ang sakit mo. Sakit yun. Naranasan ko yan, sis. Oo, sa side mo din na tinulungan mo, halos nga ibigay mo lahat, tinuring mo parang anak, di ba? Pati kamay ko, parang kamay ko kinakain na nila. So, ang point dito, sis, huwag kang masyadong Totoo. huwag kang masyadong mabait. Oo, aabusuhin ka eh. Makaibigan man, kamag-anak, asawa, Lahat naman kasi ng sobra eh, di ba? Masama. masama. Di ba? Siguro ngayon, natuto ka na rin. Natuto na rin. Gusto ko na ako na ang manloloko. Wag. May karma, di ba? Sabi mo yan, karma, di ba? Ano na nga ang nangyari sa kanya ngayon? Ayun, nasa buhol. Sa bowl pa, pinagbubuhol-buhol. Pinagbuhol-buhol. Nakarma siya lahat-lahat. Kung nakikinig siya at nanonood siya ngayon, anong sasabihin mo sa kanya? Ang masasabi ko lang sa'yo, maraming salamat. Maraming salamat na naranasan ang sakit na dinulot. Sa ginagawa nila sa akin, nagpapasalamat ako kasi doon ako nakakaalam. Sa lahat, yes, sa lahat ng mga kamag-anak ko na natulungan ko. Kahit sabihin nyo na hindi ako tumulong, ginagawa ko kayong katulong pagdating ko dito. Di ba? Totoo. Alam mo naman sis, pag pumunta ka dito sa Australia, Oo. or mag-abroad ka, di ba gastos mo lahat? Of course. Oo, kahit naman sa Pilipinas, umuwi tayo, di ba? Mostly talaga gastos natin. Kaya dapat, di ba may pinasalaran ka? Totoo yan. Itong kamag-anak ko to, alam ko wala kang pinag-aralan. Wala kang ano. Minsan di naman talaga, minsan sa pinag-aralan niya nila, sa pagkatao yan. Hindi, yung kasi itong kamag-anak ko na nandito, wala pala siyang pinag-aralan. Nakarating siya dito, akin lahat. Hinanapan ko siya ng Trabaho o Hinanapan afam ko ng apam, asawa, namatay yung apam. Tinulungan ko, mapasa kanya lahat. Yun nandoon na sa kanya lahat. Wala na rin ako. Kaya, pasalamat talaga ako sa kanila na Oo. ginalito nila ko kasi yung nagkagulo yung relationship ko siya. Sabi nila wala na akong pera. Kasi sugarol daw ako, blah blah blah. Siyempre nandun yung paninira, di ba? Kaya nagpasalamat ako, doon ako natahuhan. Tapusin na itong kabaitan. Oo. Pero tumutulong pa rin ako. Oo, Pero oo naman. hindi yung gaya ng dati na Sige lang. sige. Oo. Kasi sis, di ba alam mo, maalala mo lang, ano kayong kinakain nila dito? Oo. Kasi Hindi, like, masarap ang kinakain mo, di ba? Oo. tapos naisip ko, ano kayong kinakain nila?
Di ba nakaka... Alam mo sis, hindi ko sina-experience yan dahil wala akong kapatid. Pero may mga pinsan ako na totoong sinasabi yan na bawat subo mo, iniisip mo yung pamilya mo back home. Diba? Hindi ko maintindihan yan. Pero nga, ganun nga pala siguro talaga. Diba? At saka yung pagpapadala ng pera. Diba? Minsan iniisip ko, bakit ganun? Kailangan ipadala mo yung pera lahat. Pero, kasi ganun eh. Pamilya mo yun eh. Hindi mo matitiis. Hindi. Kasi Diba? pag kumakain ka kasi sis, pag kumakain ako ng masasarap, iniisip ko, ano kayang kinakain nila ngayon? So, magbibigay ako. Totoo yan. Pero yung kamag-anak ko na nandito, pag natanggap na nila ng pera, Wala na. wala na ako. Sinisiraan pa nila ako. Yan ang masaklap talaga sa mga ibang Pilipino talaga o kamag-anak ng Pilipino, di ba? Na tumulong ka na, ikaw pang masaya. Di ba? Kaya tama yung gawa mo na tumulong ka pero may hangganan. Hindi yung todo-todo. Yun ang Learning mo talaga yun. At saka, yung magtitira ka talaga sa sarili mo. Enjoy your life. Katulad ngayon, di ba? Dati kasi sis, unahin ko muna sila bago sa sarili ko. Pag umuwi ako ng Pilipinas, para ako natulog. Yung kapatid ko, mas parang siya pa ang upgrade sa akin. Ang dami kong naranasan na kapatid ko, para siyang bunya. Pagdating ko doon, para ako ang alalay niya. Nakakalungkot ano. Pero ngayon, pag umuwi ako, mas matanda si Tinan kaysa akin. Bumaliktad talaga. Bumaliktad. Ganun naman talaga. Ganun talaga ang karma. Ngayon, inuuna ko muna yung sarili ko. Ay ako, pabilo. Bakit ko sasayangin ang pera ko sa kanila? Pabilo mo na ako. Of course. Kailangan mo mag-enjoy. Yeah, pabilo. Lahat. Ano ba? Makeover. Makeover. Bakit hindi? Di ba? Di ba? At saka, sa mga hindi nakakaalam, nagtrabaho ka naman dito talaga, di ba? Talagang, lahat naman tayo, nagtrabaho, kayod, di ba? Tapos trabaho ko dito siya. Tamo. Yung bata pa ako. Bata ka pa naman. Bata pa tayo. So ngayon, ini-enjoy mo yung fruit of labor. Oh, yeah. Why not? Early retirement. Exactly. Kung kaya mo naman, di ba? Tsaka hindi mo madadala, another thing yan, hindi mo madadala ang pera mo. Pag mamatay na ako. Exactly. Hindi. Temporary lang lahat tayo dito, Saka di yan, ba? saka yung pera natin. Sabi na, nadadala ba natin sa kabaong natin? Hindi talaga. Di ba? Oo. Iiwan natin. Tsaka tama din na you share your blessings. Di ba? Sa mga karapat-dapat. Sa mga karapat-dapat, hindi sa mga user. Sa mga sa mga tumutulong, huwag nyo nang hintayin na balikan kayo ng tulong. Kasi masasaktan lang kayo, di ba? Yung nasa taas, ang tutulong sa inyo. Yeah. Na doble-doble pa. Doble-doble. Pero ako hindi ako naghahantay ng kapalit. Oo. Ang hinahantay That's ko, good. Oo. na makatapos sila. Gusto ko silang makatapos, pero lahat ng tinulungan ko walang nakatapos. Ang sakit kaya yan dito sila. Kasi hindi mo pinupulot yung pera na yun eh. Oo, totoo yan. Pinagpapaguran mo yun eh. Pero mo naman, katrabaho ako sa Golden Circle, night shift. Tapos sa opisina. Tapos weekend, restaurant. Talagang wala akong pahinga. Wala, kasi bata pa. Oo, kaya pa ng energy Kaya mo. pa, wala pa. Kaya ng energy mo, go, go, go. Ngayon din na. Hindi na. Kunting ano lang. Oo, totoo yan. Diba? Pero wala akong kahit doon, wala akong Sige lang. Sige lang.
wala pa akong sugal na sis. Oo. Pero sis, doon ako umiyak na lahat sila walang nakatapos. Tapos in the end of the day, ikaw pa ang masama. In the end of the day, hindi pala ako ang nagkakain sa kanila. Tanungin kita, ang 11 ka bata, single mom ka, makaya mo pa kainin, walang trabaho. Hindi, syempre. Di ba? Pero okay lang sa atin yun. Tapos pinaayos ko yung bahay. Ang sabi ng bata, yung babae niya, siya daw ang nagpapaayos ng bahay. Pero pera ko. Inangkin nila, okay lang yun. Pero ang Diyos, Hindi natutulog. hindi natutulog para makagad. Diba? Tapos, si Boy, yung fiancé mo, ginamit niya, kinarma. Anong blessing ni fiancé mo, ni Boy mo, di ba? Oh, ang ganda, nakakita siya ng kasing ganda mo. Hindi naman. Hindi, naging mabuti lang talaga. Tsaka, in fairness naman kay Boy, napakabait na talaga. Of course, hindi naman talaga, hindi perfecto. Pero mabait talaga yan si Boy. Tsaka matulungin. Matulungin siya. Yun ang gusto ko sa kanila. Na hindi ka magdadalawang salita sa kanila. Nasubukan ko na talaga. Nung nagkaroon ako ng problema sa hip ko, alam mo yon, hindi niya ako iniwan. Diba? Tuloy ako. Hindi niya ako iniwan. Abot kayong lalaki, makawala na. Oo. Totoo yan. Kaya huwag ka nang maano din dahil maganda rin ang karma dumating sa iyo. Diba? Pero masakit dito, maiiyak tayo dito. Sorry, lang namin ngayon hindi katatawanan. Puro iyak. Talagang nakakaiyak. Nakakasakit ang loob, di ba? Dahil na nakita ko naman yung mga picture mo noon doon sa kamag-anak mo, doon kay girl, talagang mahal mo siya noon. Di ba? Para sa di ba? Parang anak mo siya, di ba? Lahat ng lakad ko, pag nandun kami sa Manila Hotel, nandun kami sa Talagang pinaranas mo, pinaranas mo. Yes, pumunta kami ng Baguio, Olongapo, Ilocos, lahat ng mga Gastos mo, ha? Anglao, Cebu, lahat. Kasama kong mga anak ko. Pero, masaklap na lang. Oo, grabe, no? Yung bang, sana man lang pinahalagahan niya yung naitulong mo sa kanya. At ang masakit pa dito kay girl, nagpabuntis sa ibang lalaki. Paano mo take yung gano'n na meron kang asawa na nandito na iniisip na mahal Pupunta siya dito. Oo, napupunta siya dito, magbi-build up ka ng family. Tapos ang ginagawa mo, nakikipaglokohan ka, nagpabuntis ka. Di ba walang kasi sakit yun? Mas masakit sa buhay yun. Kaya nga, di ba? Tapos sasabihin pa na hindi siya buntis. Hindi, tsaka ang ibig ko sabihin, ipinakilala siya ni Boy sa pamilya niya. Hindi pa pumasok sa isip niya yun. Habang siya dun sa lalaki niyo. Wala pa niya yun. May mga ganun palang babae, no? Na talagang baliwala sa kanya. Kaya nga tayo, di ba, kaya tayo ay ang tingin sa mga afam ay ang mga igyan na gano'n. Kasi nilalahat na nila. Nilalahat na nga nila. Kasi hindi mo naman masisisi na ganun nga. Hindi. Okay. Sabihin,
yung mga Pilipina, naghahanap sila ng afam para maging maganda ang buhay nila. Totoo yun. Totoo talaga yun, di ba? Pero, dapat sana, suklian nila ng kabutihan at saka ng pagmamahal. Diba? Hindi porket nadala ka na dito, ganun ang gagawin mo. Kaya nandun ka pa lang, niloloko mo na. Kasi, kasi mayroon kasi yung Pilipinas gano'n. Marami. Oo. Kaso lang, hindi rin naman dapat lalahatin naman. Kasi mayroon naman talagang matinong Pilipina. Ay nako, sinabi mo pa. Di ba? Dalawa na tayo dito. Oo, totoo yan. Hindi ko ata kaya sis na ganyan na. At saka kung ayaw ko na talaga, sasabihin ko. Kasi Australia naman to may divorce. Oo, tsaka open yung mind ng mga foreigners. Yeah. Pag ayaw mo na, ayaw mo na. Hindi sila magmamakaawa sa'yo. Pag sinabi mo, hindi na kita mahal. Okay, divorce. Move on, di ba? Okay. Himalay. Ganun lang ka. Hindi naman gaya ng Pilipinas na magpatayan mo na tayo bago mag-iwalay. Kaya nga, di ba? Oo. Kahit na ang babae may lalaki na, ang lalaki may babae na. Magrambulan pa rin sila kasi ang attitude sa Pilipinas is, asawa mo na, asawa mo yan, pagtitisan mo. Ayan, Pero isa noon, pa rin yan. pero noon yung panahon ni Tutong. Ngayon di na. Mayroon pa rin mga Pilipina na, anong tawag niya? May tawag niya. Martir? Martir. Oo. Submissive. Yung submissive sila. Oo. Na kaya nilang tiisin. Mayroon din dito yan minsan. Pero bihira lang. Kasi dito, pag ayaw mo na, ayaw mo na. Kahit mag-asawa kayo, sorry, wala na akong pagmamahal sa'yo. Oo. Ganun lang kadali. Diba? Bakit ka pa magloko? Yun ang hindi ko maintindihan sa mga nagluloko, di ba? At ang masakit pa nito, yun lang, yung talagang yung life savings ng mga afam. Di ba? Kukunin nila. Akala naman nila kasi pinupulot lang ang pera. Kahit na puti po yan, pinaghihirapan din nila. Hindi lahat ng afam mayaman, ha? Di ba? Akala kasi, ang mga ano kasi natin doon, once na upload ka, mayaman ka na. Oo nga, oo. Totoo yan. Oo, totoo yan. Akala nila ang sarap nga ng buhay, di ba? Unless na mapunta ka dito, doon mo malalaman na ang hirap ng buhay dito, di ba? Dito sa Australia kasi, ang buhay dito, pag hindi ka kumakain, wala ka. Talaga, sinabi mo pa. Kasi marami dito ang opportunity. Oo, dito. Masipag ka lang. Masipag ka lang, nandito ang pera. Pero Kaya nga. kung hindi ka masipag, gusto mo lang nakahiga, Oo. wala ka. Kaya while na bata ka pa, dapat Umayag ka. Oo, totoo yan. Oo. Tapos pagkatanda mo na, saka pagkapamagod ka na. Exactly, oo. Kailangan naman i-enjoy mo din yung sarili mo, di ba? Hindi na lang puro sa iba na... Lalo na pag malaki na yung mga anak mo. Oo. Tsaka may kanya-kanya na rin silang buhay, di ba? So, yun. So ngayon, nasa na ngayon yun? Yung kamag-anak mo yun? Nasa Pilipinas. Sa Hindi mo siya. Hindi mo na nakakontak. Hindi ko nga nakita eh. Baka nagtatanong na sa'yo. Pero ang sabi nila, nandoon lang yan. Maraming problema, maraming trouble. Nakarama na nga siya. Karma nga sa buhay mo, karma din sa akin. Ang karma ngayon ay digital na guys. Ang bilis! Ang bilis-bilis na karma. O tingnan mo kami ngayon, may mga edad na, pero gaganda pa rin namin, di ba? Hindi tayo sasabihin natin matanda, ha? May edad lang kami. Hindi, tsaka tumanda kami na may pinagkatandaan. Tama. Diba? Yun yung laging sinasabi ng nanay ko sa akin. Sabi niya pa noon, sabi niya, alam mo ba na madaling maging tao, Oh, pero ang magpakatao, mahirap. mahirap. Totoo yun, di ba?
Correct yun. Mahirap talaga magpakatao. Kasi alam mo, nakita ko sa'yo ang nanay ko. Kasi ganyan din siya eh. Matulungin siya sa mga pamangkin. Pero ang learning nga dito, pag lumaki na yung mga yan, may sarili din silang isip eh. Babalik yan sa tunay nilang ano. Yun ang hindi matanggap noon ng nanay ko. Masakit daw sa kanya yon na inalagaan niya, ganon. Hindi ba siya binalikan ng kumusta ka? Iba naman ang ugali ng in fairness naman sa kanila, mababait sila. Tumanaw sila ng utang na loob. Ang kinasakit lang ng mama ko, yung lumayo sila. Kasi sabi ko, ma, kailangan kanya-aksin mo yan. Kasi may sarili silang ina. May parents sila. Ngayon na kaya na nila, hindi mo na sila matitigil. Kaya, yun, pag tumulong ka, don't expect na kahit yung tulong o forever na nandun sila sa'yo. Kasi may sarili na silang buhay. May sarili na silang buhay eh. Oo. Ang naging masakit lang sa'yo, yung hindi pa sila tumanaw ng utang na loob, sinaktan ka pa ng sobra-sobra. At wala kang anak. Yung point doon. Hindi nakatakot. Sabi sayang. Talagang Yung isa walang natakot. Mas masakit yun. di sana yung girl pupunta dito nung hindi pa nakakilala si ano ha, kung papupuntahin mo siya Pumunta dito. na dito. Oo nga, oo. Para mag-aral siya. Para din mag-aral siya dito. Okay. Pati yung boy. Pati yung kapatid. So, yes. Ano, may tanong ka pa? Wala na. Wala na. Thank you again at sana na-enjoy niyo yung aming munting usapan na sana magdulot ng aral sa lahat, di ba? Na pag sobra-sobra ang pagtulong, di ba? At saka sana naman sa mga Pilipina, huwag naman kayong manloko. Tama. Kasi kawawa naman yung mga ibang Pilipina na talagang maganda ang hangarin. Magandang hangarin at minahal nila yung lalaki. Tapos, inaano na kasi nila lahat na kasi. Pag makakita na kasi sila ng Pilipina, ay Pilipina yan, ano yan, ganito yan. Masakit para sa amin. At saka ano din naman I mean, in fairness din naman sa mga foreigners, to all foreigners, if you happen to see red flag, please be aware. Oh, Diba? Don't, listen to your... Exactly. Listen to your brain. Not every, na gano'n ng Pilipina. May mga Pilipina din talaga hindi magagandang attitude. Mayroon talaga Pilipina na magagamit yan. Exactly. Pero hindi lahat. Hindi lahat. Hindi lahat. Kami, Sabi nga nila, sis, pag nakakita ka daw ng totoong Pilipina, you're set for life. yes, totoo yun. Diba? Pero pag hindi pa kayo nakakita ng Pilipina, you're not set for life. You're... sige. So, hanggang dito na lang. Hanggang dito na lang. Mami, thank you for inviting You're me. welcome. Thank you for So guys, kung hindi pa kayo subscribe kay Dancing Tulong Mama, please like, share, and subscribe. At panoorin nyo naman ang kabulastugan ni Dancing Tulong Mama. At saka guys, antayin ninyo ang Makeover mo. Ah, Oo nga pala ang makeover niya. Yan ang reward niya sa sarili niya. Yes. Kasi sabihin nila ang taba ko na at matanda na. Ngayon, pag-makeover natin Para makita niyo. makita ninyo kung anong makeover ni Dancing Tulong Mama. Wow, abangan yan ha. Abangan yan. Bye for now. Bye. Good luck sa makeover mo. Thank you.